Kabanata 3251. Umiling si Alex at sinabing, hindi mo na kailangang gawin ito. Malapit nang dumating ang Undying Clan. Nasira ang Genbu Dungeon. Ang pagkakaayos na ginawa namin doon ay hindi gaanong nangyari. Effect. Great chaos will befall the universe in no time. Natigilan si Cheryl. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dito ba natin hihintayin ang kamatayan? Umiling si Alex. Si Grand Emperor Rowan, si Phoenix, Kiniros Trans, isang grupo ng mga hari ng mga Diyos, hindi mabilang na mga eksperto sa antas ng master ng sekta, at ang sinaunang League of Cultivators ay nabigo na makahanap ng paraan upang pigilan ang kasalukuyang sitwasyon. Kaya anong solusyon ang mayroon ng isang mahinang magsasaka na hindi man lang nakarating sa kaharian ng Diyos na tulad niya? Kahit na ang mga buto ay kailangang magkaroon ng sapat na oras para sa pagunlad. Siya ay nagkaroon ng masyadong maliit na oras. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa Beast King Pool sa dakilang mundo ng Amerika. Tirichet *S. Yorkshire Palace. The Shrine, ang Sectmaster, si Brenna Davy, ay mataas na nakaupo sa Sectmaster seat habang nakatingin sa mga disipulo sa ibaba. Sabi niya, ang legacy ng Yorkshire Palace ay tumagal ng 10,000 taon at hindi mabilang na mga dalubhasang matalino ang ginawa. Ngunit, kamakailan, sinira ng makasalan ng disipulong iyon, ang masamang babae, si Ins Larkin, ang ating reputasyon. Ngayon, nakatanggap ako ng balita na si Ins Larkin at ang lalaking iyon na nagngangalang Alex Rockefeller ay nasa Wasteland. Ngayon, ang espiritual na enerhiya sa Wasteland ay muling nabuhay, at maraming mga bigwig sa antas ng mga sinaunang Sectmaster ang pumasok sa Wasteland upang samantalahin ang mga pagkakataon. Ang aming Yorkshire Palace ay dumanas ng mabibigat na casualty dahil sa sinaunang labanan, kung kaya't nagkaroon ng puwang sa aming lakas. Kaya naman, hindi ko kayo pinayagang pumunta sa Wasteland nitong mga nakaraang buwan, pero ngayon, ito na ang tamang panahon. Makakapunta tayo sa Wasteland at maghanap ng sarili nating mga pagkakataon at linisin ang kalat sa pagdaan. Nang matapos si Brenna sa kanyang talumpati, ang isang nasa tabi niyang nasa hustong gulang na babae ay nagsabi ng misteryoso. Pumulot na lang tayo ng mga basurang hindi gusto ng iba kung pupunta tayo doon ngayon. Anong klaseng pagkakataon ang sinasabi mo? Ang babaeng iyon ay ang ikatlong elder ng Yorkshire Palace. Siya ay nasa parehong paksayo ng dating Grand Elder, si Melanie Zelda. Hindi siya naging maayos sa Sectmaster na si Brenna. Kalokohan. Pangatlong Elder, kailangan mong malaman ang iyong pagkakakilanlan. Kung maglakas loob kang saktan ng iyong superior, ako. Hugutan ka ng ulo ng walang awa. Ipinakita ni Brenna ang kanyang pambihirang, dominanteng panig kaya't ang pangatlong elder ay hindi naglakas loob na iangat ang kanyang ulo kahit saglit. Gayunpaman, noon ay isang pagsabog ang umalangaw sa isang boom. Gumalaw ang lupa, at yumanig ang mga bundok ang buong palasyo ng Yorkshire ay nanginag. Anong tunog iyon? Ano ang nangyayari? Isang disipulo ng sekta ang tumakbo sa dambana mula sa labas at nagmamadaling sinabi, Sectmaster, ito ang bawal na lugar. Ang bundok. Sa itaas ng ipinagbabawal na lugar ay sumabog. Anong sabi mo? Agad na pinakawalan ni Brenna ang kanyang body technique at sumugod papunta sa bawal na lugar. Bilang resulta, nang sumugod siya sa kalagitnaan, natuklasan niya ang isang dagandong na nagmumula sa napakalaking bundok sa ipinagbabawal na lugar, at ang buong bundok ay pinatag. Isang 10 metrong matangkad at malaking halimaw pagkatapos ay lumipad palabas ng sumabog na bundok. Ungol. Pagkalabas pa lang nito ay napaungol ito sa langit, Tyrant King, nandito na naman ako. Kaagad pagkatapos, iniwagayway nito ang malaking sandata sa kanyang kamay, na lumilikha ng isang salot ng nakamamatay na liwanag. Karamihan sa mga sinaunang gusali sa Yorkshire Palace ay nawasak kaagad. Galit na galit si Brenna. Who the hell are you? You are courting death. Nagmamadali siyang pumunta sa langit. Noon lang, isang grupo ng mga miyembro ng Undying Clan ang sumugod palabas sa malaking sumabog na entrance hole. Sila ay hindi mabilang at siksikan na parang mga langgam.
On. Undying Clan. Natigilan, biglang nanlamig ang katawan ni Brina. Samantala, napansin na siya ng unang lumabas na hari at sinabi sa mahinang boses, "How dare a human bug dumating sa hukumang kamatayan? Nagkataon lang na nagugutom ako. Kakainin kita pagkatapos kitang habarin." Boss. Boss ang isip ni Brina habang nakatingin sa siksikan na Undying Clan. Akala niya noong una ay nag-hallucinate siya. Bakit biglang sumulpot ang napakaraming miyembro ng Undying Clan? Kinurot niya ng mariin ang hita niya. Pero masakit. Isang bahagi ng mga pasa ang nabuo sa kanyang puting nyebe na hita. Kinumpirma ni Brina na ang mga nasa harap niya ay mula sa Undying Clan. Kasabay nito, ang miyembro ng Undying Clan na nagsasabing siya ang Tyrant King ay matamang nakatitig kay Brina gamit ang mga mata na kasing laki ng bowl. Pagkatapos, iwinagayway nito ang sandata at sumugod sa kanya. Babae, isang cultivated na babae na may pinong balat at malambot na laman, siguradong masarap ang lasa. Mabilis ang Tyrant King. Napakataas ng katawan nito, ngunit nakakagalaw ito na parang kidlat. Gusto muna itong harapin ni Brina na may hawak na sable. Gayunpaman, makalipas ang isang segundo, ang pamimilit sa napakalaking lakas ng labanan ng Tyrant King ang idiniin sa kanya, na nagpapadala ng matinding sakit ng ulo sa kanya, ang Sect Master. Nakaramdam siya ng hindi komportable, naramdaman niyang parang tinutusok ng karayom ang buong katawan niya, at ang chi ng kanyang cultivation ay dirdiretsong nagulo, kaya halos mahulog siya mula sa hangin ng nakayuko ang ulo. Alam niya kaagad na malayo siya sa pagiging kalaban ng kalaban. Escape. Walang pag-aalinlangan, agad na nagpakawala ng sword light si Brina. Pagkatapos, diretso siyang pumili ng direksyon ng hindi tumitingin at tumakas. Babae, napakahina mo. Sa tingin mo makakatakas ka. Tapos, pwede na akong magpakamatay. Ang Tyrant King ay umungal. Ang mga bilog ng parang alon ng tubig na soundwave ay umaalon. Sa ilalim ng epekto ng mga soundwave na ito, ang lupa ay patuloy na nanginginig, ang mga bundok ay sumabog, at ang mga halaman at puno ay naging abo. Ang kalawakan ng kalawakan sa unahan ay naging isang patay na lupain. Blurg. Tumura ng dugo si Brina. Nalipat ang internal organs niya sa dagandong na iyon. The Asterisk Man 8. Sobrang lakas. Kahit nandito ang amo ko, magsusuka din siya ng dugo. Isa lang itong miyembro ng Undying Clan. Kung ang undead na hukbo sa likod ay pumasok, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Ngunit, bakit lalabas ang Undying Clan sa Yorkshire Palace? Ngayon ba ang araw ng katapusan ng Yorkshire Palace? Napalunok si Brina dahil magulo ang isip. Hindi niya maiwasang itago ang mga kaisipang iyon. Akala niya noong una ay makakatakas siya, ngunit iniunat ng Tyrant King ang isang braso at hinawakan si Brina sa kawalan sa susunod na segundo. Isang hindi mapaglabanan na maaaring kumilos kay Brina. Whoosh! 2 segundo lang ang itinagal ni Brina Davy bago siya sinipsip ng puwersang ito. Ang nakakatakot na braso ng Tyrant King, na tila isang robotic na braso ng industriya, ay humawak sa baywang ni Brina nang ang dalawang partido ang ikinumpara, kitang-kita ang pagkakaiba. Tapat na ang palad ng Tyrant King para kurutin ang baywang ni Brina. Ipinikit nito ang mga daliri. Isang napakalaking bundok ang tila dinudurog si Brina Davy. Nanginig ang kanyang mga buto. Ang kanyang mga panloob na organo at mga katulad nito ay malubhang na pinsala. Tumura siya ng isang bibig ng dugo mula sa kanyang bibig. Arg! Ano ba yan? Bakit ang daming halimaw sa Forbidden Area? Sect Master. Nahuli na ang Sect Master. Sabay-sabay nating iligtas ang Sect Master. Maraming disipulo ng Yorkshire Palace ang tumakbo. Nang makita nila ang napakasiksik na Undying Clan, mukhang natulala sila. Gayunpaman, hindi sila nagpatinag nang makita ang kanilang Sect Master kung sino ay nahuli. Sa halip, nagpatawag sila ng mga lumilipad na espada at inatake ang Tyrant King. Isang kolonya ng mga langgam. Karapat-dapat kang mamatay sa pag-istorbo sa akin mula sa aking pagkain. Nagalit ang Tyrant King.
Mabangis nitong winalis ang mahabang sandata sa kamay sa mga disipulong iyon ng Yorkshire Palace. Isang itim na nakamamatay na liwanag na may walang hangganang layunin ng pagpatay ang pinatay ay mahirap. Dumating ang pag-atake sa isang kisap mata. Tor eret. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog. Ang lupa sa unahan ay bumagsak pagkatapos ng pag-atake ng nakamamatay na liwanag. Ang malubhang na sugatan ng mga miyembro ng Yorkshire Palace ay binawian ng buhay, samantalang ang mga taong bahagyang nasugatan ay lumuhod sa lupa at samuka ng dugo ng sunod-sunod. Tumakbo ka dali. Pilasan mo at tumakbo. Galing sila sa Undying Clan. Ipadala ang mensahe sa buong sekta at tumakbo para sa kanilang buhay. Alam ni Brina na hindi siya mabubuhay. Nang iwinagayway ng Tyrant King ang sandata nito, nagbigay ng malakas na puwersa sa kamay na pumipisil sa kanya, na dumurog sa kalahati ng kanyang mga laman loob. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon sa kanyang huling hinga, nagpadala siya ng isang anting-anting ng buong lakas. Ito ay ang Sect Master Talisman. Isa rin itong anting-anting na magagamit lamang kapag ang buong sekta ay nahaharap sa pinakamalaking panganib. Ang tungkulin nito ay ipaalam sa mga disipulo sa buong sekta na ang kaaway ay masyadong makapangyarihan at walang kapantay. Matapos makita ng lahat ng mga alagad ang hudyat ng utos, agad silang tataka sa sekta hanggat maaari. Bukod dito, makakatakas sila sa kalat-kalat na paraan upang mag-iwan ng kaunting legacy para sa sekta. Whoosh! Ang anting-anting ay pumailang lang sa langit at nagbuga ng isang karayom na hiyawan bago ito sumabog. Inangat ng Tyrant King ang ulo nito at sumulyap. Tila inis na inis ito habang nakatitig kay Brina gamit ang malalaking mata. Babae, ingrate ka. Kumain ka. Kumain ka. Kakainin kita. The Tyrant King roared and ripped off. Ang mga damit ni Brina ay parang nandidiri sa mga damit na hindi nakakatakam sa kanya. Isang patak ng malinaw na luha ang damaloy sa mukha ng pinuno ng sekta ng henerasyon. Hindi niya siguro akalain na hahantong siya sa ganoong estado. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Desididong pinili ni Brina Davy na sirain ang sarili. Iyon ang unang pagkakataon ng Tyrant King na nakipaglaban sa isang human cultivator sa universo pagkatapos ng 3 milenyo. Masyado itong nasasabik, at nakalimutan na ang mga taong nagsasaka ay madalas na mahilig sa pagsira sa sarili. Sa isang iglap na babalot ng dumi ang mukha nito, at duguan ang palad nito sa pagsabog. F***. Nakalimutan ko na ang mga langgam na ito ay mas gustong pasabugan ang kanilang sarili. Ang Tyrant King, na ang kamay ay nasugatan sa pagsabog, ay nagngangalit ang mga ngipin sa sakit at galit na tinapakan ang paa nito. Patayin. Patayin ang lahat ng langgam dito at wasakin ang lugar na ito sa lupa. Ang undead na hukbo sa likod nito ay tuwang-tuwa na umuungal. Matagal silang nagpigil. Matagal na nilang inaasam na magamok sa sansinukob na ito. Tech Master. Patay na siya. Ito ay mga undead army. Pilasan mo at umalis ka. Paul. Lahat ng mga alagad sa ibaba ng kaharian, tumakas. Lahat ng matatanda, itigil mo sila sa akin dito para bigyan ng mga alagad sa ibaba ng kaunting pagkakataon ng survival. Ang nagsalita ng mga salitang iyon ay walang iba kundi ang ikatlong elder na nakipagtalo kay Brina dati. Nang nasa harapan na nila ang mga malalaking kalaban, sa hindi inaasahang pagkakataon ay gumawa siya ng ganoong pagpili na ang kanilang buhay ay nakataya. Hanggat nabubuhay ang isang alagad ng Yorkshire Palace, ang Yorkshire Palace ay mananatili magpakailanman. Patayin sila. Ang ikatlong matanda, isang babae na medyo masama ang mukha, ay mukhang determinado sa sandaling iyon. Hawak ang isang mahabang espada sa kanyang kaliwa at kanang kamay, hinarang niya ang padalos-dalos na undead na hukbo. Habang nasa daan, sinipa pa niya ang isang hindi makagalaw na babaeng disipulo na bumigay ang mga paa dahil sa takot, at pinalis siya sa larangan ng digmaan. Ang dalawang espada ay umikot na parang windmill at sumugod sa karamihan ng Undying Clan. Mamatay.
Matapos sumugod ang ikatlong matanda sa kampo ng kaaway, ang mga matatanda ng Yorkshire Palace sa likuran ay nakakita ng kaguluhan at kaguluhan. May mga sigaw ng pagpatay, tunog ng mga pagsabog ng chi, mga ilaw ng espada, at dugo. Sa kalaunan, isang boomerang ang lumabas, at isang madilim na gintong haligi ng liwanag sa kampo ng kaaway ang pumailang lang sa langit. Hindi mabilang na mga miyembro ng Undying Clan ang namatay sa pagsabog. Ang pangatlong elder ay nasira sa sarili. Nakilala niya ang kanyang pagkamatay. Nakita ng natitirang dosenang matatanda ang ilang miyembro ng Undying Clan na sumugod sa mga gusali ng Yorkshire Palace at nagpatuloy sa pagpatay. Ang mga mahihinang alagad na iyon ay pinatay kaagad ng malupit. Ang ilang mga tao ay desperadong tumakas patungo sa labas, ngunit ang mga miyembro ng Undying Clan ay naabutan at naharang sila. Kinagat sila hanggang mamatay ng buhay at nilamon pa. Ipinikit ng isang matanda ang kanyang mga mata. Pagkatapos niyang imulat muli ang kanyang mga mata, bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha. Siya ay umungal, "Ako ay miyembro ng Yorkshire Palace, at ang aking katawan ay nagdadala ng kaluluwa ng Yorkshire Palace. Sumumpa ako na mabubuhay at mamamatay kasama ng Yorkshire Palace. Patayin mo na sila." May sumunod naman agad. "Magsama-samang mabuhay at mapahamak kasama ng Yorkshire Palace. Patayin! 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 Tor-eret, tor-eret! Boom! Boom! Boom!" Sunod-sunod na pagsabog. Ang mga matatanda ng Yorkshire Palace ay pumasok sa karamihan ng Undying Clan. Dahil dito, sunod-sunod nilang sinira ang sarili nila upang bumili ng mas maraming mga disipulo ng oras upang makatakas sa Yorkshire Palace, na nagpapahintulot sa kanila na sakupin ang isang mas mahusay na pagkakataon na mabuhay. "Guro! Guro! Tumigil ka sa paghila sa akin. Gusto kong mabuhay at mamatay kasama ng aking amo." Maraming tao sa mga alagad ng Yorkshire Palace ang sentimental at matuwid. Nang makitang kusang loob na isinakripisyo ng mga elder ang kanilang sarili sa halaga ng kanilang sariling mga iiv upang tulungan silang sakupin ang pagkakataong mabuhay, ang mga mata ng mga alagad na iyon ay napuno ng mainit na luha. May sumubok pang ang magmadaling bumalik. "Go! Bilasan mo at umalis ka na. Gusto mo bang mamatay tayo ng walang kabuluhan? Kung magmadali kayo, mawawala ng halaga ang pagkamatay ng inyong mga amo, at hindi sila mamamatay ng payapa. Lumayas ka." Ang ilang nakaligtas na matatanda ay sumisigaw at umungal pagkatapos masaksihan ang eksenang iyon. "Go, Senior! Lumayo kayo! Habang may buhay, may pag-asa. Tiyak na ipaghihiganti natin ang mga matatanda sa hinaharap." Sa mid-air, ang Tyrant King ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot habang nasasaksihan ang eksena kung saan ang mga iyon. Ang mga taong nasira sa sarili ay nagruta sa Undying Clan. F***. Mga blockhead talaga ang mga posang ito. Sunod-sunod talaga silang nagsasarili. Nabaliw na siguro sila. Pinagmasdan niya ang mga disipulong iyon ng Yorkshire Palace na pulutong na tumatakas, ngunit hindi siya interesadong tumakbo palabas para tugisin sila. Isa siyang hari. Masisira ang kanyang katayuan upang patayin ang mga langgam na iyon. Tinagtagal pagkatapos, ang grupo ng mga matatanda ng Yorkshire Palace ay nilipol. Ang pundasyon ng Yorkshire Palace ay nawasak sa loob lamang ng 15 minuto. Matapos ang paglipat ng grupo ng mga matatanda na isinakripisyo ang kanilang mga sarili upang hayaan ang mga nakaligtas na makatakas, higit sa 10,000 babaeng disipulo sa buong Yorkshire Palace. Sa totoo lang, lahat sila ay mga babaeng disipulo. Ang Yorkshire Palace ay hindi tumanggap ng mga lalaking disipulo. Mahigit 5,000. Matagumpay na nakatakas ang mga babaeng disipulo mula sa sekta, ngunit 4,000 o higit pang mga disipulo ang pinugutan ng ulo ng Undying Clan. Ang mga bangkay ay nasa buong lugar sa isang bloodbath. Sa sandaling iyon, lumabas ang Undead Queen, Priest, at ang iba pa sa Genbo Dungeon. Nang umalis si Alex sa lugar na iyon noong una, binuksan ng dakilang Genbo ang isang portal ng teleportasyon para sa kanya. Ito rin ang lugar pagkatapos niyang lumabas. Si Juvia at ang iba ay natural na makakahanap ng kanilang daan dito. Ano ang lugar na ito?
Tanong ni Juvia sa Tyrant King na umaaligid sa himpapawid. Kawakas ay bumalik siya sa normal na nagpapahiwatig na ang intimate action sa pagitan nina Alex at Cheryl ay si Ovat. Ang Tyrant King ay tumingin sa paligid bago siya sumagot, hindi ko rin alam, ngunit may narinig akong nag-uusap. Ang lugar na ito ay dapat kung saan ang isang sekta. Matatagpuan ang tinatawag na Yorkshire Palace. Yorkshire Palace. Baka sa mukha ni Juvia ang panunuya. I haven't heard this name in years. Ito ay nagpapaalala sa akin ng isang babae. Nagtanong ang mapaniil na hari, aking Reyna, sino ang sinasabi mo? Tinabi ni Juvia, ang sect master ng Yorkshire Palace 3 millennia na ang nakalipas. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay bumahantong hininga siya. Ito ay hindi alam kung siya ay reminiscing o lamenting ang nakalipas. Pagkatapos noon, iniunat niya ang palad. Isang globo ng chi na pinalapot ng chi at mga batas ay dahan-dahang lumitaw sa kanyang palad. Napuno ito ng mga makukulay na kulay at kumikislap na airstream. As expected, the law order of the diffracted universe has restored. Pagkaalis ni Juvia ang globo, isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tinabi ng Tyrant King, ang kautusan ng batas ay naibalik, ngunit talagang hinahamak ko ang larangan ng espiritual na enerhiya, kapaligiran, at klima dito. Ito ay parang nakakasuffocate. Tinaman siya ng tingin ni Juvia. Agad siyang nagutos, saan man ang lugar na ito, magtayo ng blood pool at magtatag muna ng base. Tirichet *S. Ang Yorkshire Palace ay matatagpuan sa loob ng 100,000 malalaking bundok sa loob ng Western Ridge. Ang mga alagad na nakatakas mula sa Yorkshire Palace ay desperadong tumakas sa loob ng 100 na ito ng libong malalaking bundok. Pagkatapos, nagpadala rin sila ng isang serye ng mga anting-anting ng senyales at messenger flying swords. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng mga disipulo ay nasa loob ng Yorkshire Palace. Marami sa kanila ang naglalakbay doon at nasa California, kailangan nilang makontak. Kung hindi, kung ang mga alagad na walang kamalayan sa katotohanan ay tumakbo pabalik sa Yorkshire Palace, hindi ba sila nililigawan ng kamatayan? Isang disipulo ng Yorkshire Palace na nakipagtulungan sa iba pang mga magsasaka upang pumatay ng mga demonyong hayop sa isang napakalaking bundok ang nakatanggap ng mensahe. Napatulala siya ng mapatingin. Ang Yorkshire Palace ay nawasak. Ang undead na hukbo ay bumalik. Huwag na huwag kang babalik sa sekta. Isa lang iyon sa kanila. Mayroon ding mga panauhin mula sa ibang mga sekta mga kalahok ng ilang uri ng kompetisyon, ang mga nasa auction venue, at maging ang mga nakikipag-date sa kanilang mga manliligaw. Lahat sila ay nakatanggap ng mga babala mula sa ibang mga alagad ng sekta sa pinakamabilis na panahon. Ang ilan sa mga mas palakaibigan ay nakatanggap pa nga ng ilan o 100 mensahe. Agad na kumalat ang impormasyon sa Western Ridge. Higit pa rito, mabilis na naipasa ang balita sa pamamagitan ng bibig. Ang balita tungkol sa pagbabalik ng Undying Clan ay kumalat na parang isang super virus, ngunit ito ay 1,000 beses o 10,000 beses na mas mabilis kaysa sa pagkalat ng anumang virus. Narito na ang Undying Clan. Ang paniralang ito ay naging pinakamainit na paksa sa hindi kapani-paniwalang mundo ng Amerika. Pagkatapos, ang mga tao sa bahaging iyon ng Amerika ay mabilis na nalaman ang tungkol dito. Ang ilan ay nagbuwis pa ng kanilang buhay at pumunta sa Yorkshire Palace para kumuha ng ilang larawan ng eksena gamit ang memory crystals bago ito ikalat. Kahit na walang internet sa mahusay na mundo ng Amerika, mayroon silang sariling paraan ng paghahatid. Tinagtagal pagkatapos, ang mga larawang iyon ay ipinadala sa Amerika. Pati si Alex nakita sila. Ipinakita ni Luna ang mga ito sa kanya. Nang makita ni Alex ang impormasyon, nabigla rin siya gaya ni Long noong mga oras na iyon. Hindi ko inaasahan na sila ay ganap na makalusot sa field ng puwersa ng napakabilis. Bukod dito, nag-walk out pa sila at nakarating sa Yorkshire Palace. Dati, naisip pa niya na ang Genbu Dungeon ay nasa Endless Sea, ngunit ang Endless Sea ay wala talaga sa loob ng Amerika. Marahil pagkatapos lumabas ang Undying Clan, hindi na nila gagawin. Maging sa dakilang mundo ng Amerika ngunit sa kabilang mundo.
Gayunpaman, kapag naisip niya ito ngayon, ang lugar kung saan siya ipinadala ng dakilang Genbo pagkatapos magbukas ng teleportation portal ay ang ipinagbabawal na lugar sa bundok sa likod ng Yorkshire Palace. Hindi ito sinasadya ng dakilang Genbo. Sa halip malamang, mayroong ilang uri ng koneksyon sa pagitan ng ipinagbabawal sa bundok sa likod ng Yorkshire Palace at ng Endless Sea. Alex, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hinawakan ni Luna ang kamay ni Alex. Pagkatapos mag-isip sandali ni Alex, agad niyang sinabi, hindi na tayo makakapagpaliban pa. Ang Undead Queen ay lumitaw sa dakilang mundo ng Amerika. Siya ay napapaligiran ng isang grupo ng mga bigwag sa universo na tumalikod sa kanya. Tiyak na pupunta siya dito para hanapin kami ni Cheryl sa lalong madaling panahon. Tama. Si Cheryl naman. Biglang hinailan ni Alex si Luna at tumakbo palabas. Ang lugar na ito ay nasa Yukon. Nilero niya si Cheryl kanina. Nang matapos ay naghiwalay na sila. Akala niya noong una ay mayroon pa siyang kaunting oras para mag-isip ng solusyon, ngunit sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, susundan sila ng kalaban bago mag-isip ng malayo. Naliligo pa si Cheryl ng mga sandaling iyon. Dirdiretsong pumasok si Alex. Ay nako, anong ginagawa mo? Hindi mo na uulitin, di ba? Ha? Luna Flores. Why you even want a threesome? Dapat humanap ka ng iba. Huwag mo na akong hanapin. Pagod na ako, sabi ni Alex, ano bang iniisip mo? Malamang napupunta dito ang Undead Queen. Espesyal ka sa kanya, kaya kailangan mong magtago kaagad. Inilabas niya ang cleansing vase at itinutok kay Cheryl. Siya ang magiging pinakaligtas sa cleansing vase bilang anumang impormasyon ay maaaring harangan. Hoy, yung mga damit ko. Dadalhin kita mamaya. Kasabay nito ang pagkunot ng noo ni Juvia na nasa malayong mundo ng Amerika. Sa kanyang pagtataka, hindi na niya naramdaman ang kanyang life substitution spirit. Imposible iyon. Maliban kung patay na ang kanyang life substitution spirit. Agad siyang lumapit sa Eastern Emperor, Northern Emperor, at sa iba pa. Dalhin mo agad ako kay Alex Rockefeller. Gayon din. Natural na pumayag si Rhys nang banggitin ni Juvia na gusto niyang kalabanin si Alex. Gusto niyang patayin siya ngayon, pagkatapos ng lahat. Akin si Juvia. Paanong madungisan siya ng peste na iyon? Hindi ako papayag kahit na mga sensasyon lang na nagmumula sa life substitution spirit. Hindi siya maaaring umupo na lamang at manood. Sa kabilang banda, ang North Emperor, ang East Emperor, at ang iba pa ay lumipad sa himpapawid at tiningnan ang kanilang mga direksyon. Sila ay patungo sa kabilang panig ng Amerika na nasa sa tapat ng mga dagat ng wasteland. Maaabot nila ang wastelands kapag nalampasan nila ang dead zone. Sige. Gusto kong makita kung saan ka nagtatago ngayon. Gayunpaman, hindi pa umaalis si Juvia. Sa halip, hinanap niya ang kanyang kapatid na si Arya. Ate, ipinauubaya ko sa iyo ang punong tanggapan. Ang impormasyon tungkol sa Undead ay malapit ng kumalat sa buong universo, at tiyak nakikilos ang tinatawag na League of Cultivators. Kailangan mong tiisin na ang pundasyon ay naitayo ng napakabilis upang ang Undead ay makaligtas at palawakin sa lalong madaling panahon. Kailangan kong makuha ang planetang ito sa linggong ito. Sabi ni Arya, huwag kang mag-alala, ate, hindi mahirap para sa akin ang maliit na bagay. Go lang. Mas mahalaga ang life substitution spirit. Great, Terena, Whoosh. Si Juvia, Rhys, Mooncrate, Dust, at isang grupo ng 1,000 Undead Kings ay sumugod sa ere, dumiretso sa wastelands. Tinagmasdan ni Arya ang kanyang kapatid na babae at ang iba pa. Hanggang sa mawala ang mga anino sa kanyang paningin, ang kanyang ekspresyon ay dahan-daang naging nod, na para bang sa wakas ay nakalabas na siya sa kanyang hola, alam niyang walang makakakontrol sa kanya ngayon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may nakakatakot na kinang na nagpapakita ng kanyang pagkabaliw sa kabuuan. Naglakad siya papunta sa tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang Yorkshire Palace. Sa pagtingin sa malaking hukbo ng Undead na nakapalibot
paligid sa kanya, itinaas niya ang isang cetro na sumisimbolo sa reyna. As per the Queen's orders, Section 10, stay here to build the blood pool. Section 1 and 2, attack the east. Section 3 at 4, salakayin ang timog. Section 5 and 6, attack the west. Section 7 and 8, attack the north. Section 9, manatiling alerto at ipagtanggol. Tandaan mo ito, patayin ang bawat livirig na nilalang sa loob ng diffracted universe. Terra na. Brar. Isang malalim at baliw na busina ang tumunog, umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Ang hukbo ay nagmamadaling lumabas sa undead territory at pumasok sa universo. Tila nasa sabik silang lusubin ng mga katutubo. Tirichet *S. Maraming tao ang nagtago sa loob ng daan-daan at libu-libong bundok habang pinagmamasdan nila ang mga kilos ng undead mula sa malayo. Ang bawat cultivator na nakakaalam na ang undead ay babalik ay nakakaramdam ng matinding pressure, anuman ang uri o tribo. Kasalukuyang nagtatago ang isang pangkat ng mga reconnoiter malapit sa Yorkshire Palace na kumukuha ng mga tala sa sitwasyon doon. May 5 sa kanila, nakatayo sa may pinakamalaking banal na angkan sa Western Ridge. Ang dakilang langit. Dapat may daanan ng Yorkshire Palace para bigla silang magpakita doon. Sa pagkakaalam ko, hindi na sila gagawa ng anumang malalaking galaw ngayon. Malamang na itatayo nila ang kanilang pundasyon mula sa simula. Narinig ko na ang undead ay hindi maaaring umiral sa loob ng mundo ng tao sa mahabang panahon. Ito ay dahil sa espiritual na enerhiya at kapangyarihan ng bata sa ating mundo. Hindi ito magagamit ng undead at kailangan nilang gamitin ang blood pool para i-convert ito para maging accessible para sa kanila. Ngayong hindi na itayo ang blood pool, ang undead ay maaaring imposibleng maglakbay sa ating mundo sa malalaking grupo. I think so too. If it were me, I would have gathered all the clans and attacked them headfirst. Nagbulungan ng mga reconnoiter sa kanilang mga sarili. Bigla na lang silang nakarinig ng isang nakakasira ng lupa na pagsabog. Parang torture sa tenga nila. What's happening? Napakalaking kaguluhan, nahuli kaya tayo. Look. It's the undead army. Oh my God, ang dami nila. Anong ginagawa nila? Ang iilan sa kanila ay hindi nang ahas na gumalaw sa loob ng mga kakahuyan, pinapanood ang ilang undeads na sumugod, kaway-kaway, papunta sa 4 na magkakaibang direksyon. Tila. Magsisimula pa lang ng invasion. Nagkatinginan sila, naramdaman ang malamig na lamig sa kanilang bulugod. Makalipas ang 1 oras, ang Nishidake Sword Set, ang angkan na pinakamalapit sa Yorkshire Palace, ay giniba ng undead. Ang buong lugar ay nawasak sa lupa na may ilang nasawi. Ang buong angkan ng Tyro ay binubuo ng higit sa 2,000 tao, ngunit hindi hihigit sa 200 ang makakatakas. Makalipas ang 30 minuto, may mga milyon-milyong undead na tropa sa Silvermoon Sanctuary, 500 milya mula sa Yorkshire Palace. Ang lahat ng makapangyarihang magsasaka sa loob ng santuwaryo ay umaasa lamang na tulungan ang nakababatang henerasyon na makatakas. Daan-daan sa kanila ang kinailangang tapusin ang kanilang mga sarili sa gitna ng laban, ang labanan ay masyadong nakakatakot. Gayunpaman, napakaraming undead. Pinaligiran nila ng lubusan ng santuwaryo, hindi pinayagang umalis ang sinuman sa kanila. Kahuli, nawasak din ang Silvermoon Sanctuary. Usap-usapan na ang prinsesa, si Colette Brunei, at ang kanyang kapatid na si Cosette Brunei, ay nagawang makatakas sa ilalim ng proteksyon ng mga banal na falcon, nagmamadaling umakyat sa kalangitan. Noon lamang nila nagawang mawala ang undead at makalayo. Ang labanang ito ay tumagal ng 2 oras habang ang buong santuwaryo ay basang-basa sa dugo. Nakaupo sa ibabaw ng falcon, naramdaman ng magkapatid na dinudurog ang kanilang mga puso. Nakaramdam ito ng matinding paghihirap. Bukod dyan, isang angkan sa Amerika na tinatawag na Holy Path na medyo kakaibang pangalan. Ang mga disipulo sa loob ng angkan na ito ay medyo kakaiba dahil hindi sila gaanong nagsasanay, ginagamit lamang ang kanilang malupit na lakas. Nagawa rin nilang pagsamahin ang kanilang kaalaman sa teknolohiya sa espiritual na enerhiya, pangunahin na ginagamit upang mag-imbento ng ilang kakaibang kagamitan.
Halimbawa, ang kanilang pinakamahalagang produkto ay ang Divine Dreamcatcher. Ito ay tila isang telepono na hindi nangangailangan ng pag-charge dahil ito ay pinalakas ng natural na espiritual na enerhiya gamit ang mga alon sa loob ng universo bilang internet. Bukod dito, nagkaroon ng walang limitasyong paggamit ng device na ito nang hindi nagbabayad ng anumang mga singil. Noon, hindi gaanong gumamit ng device na ito dahil wala itong function ng tawag. Ang lahat ng nakamit nito ay one-way na komunikasyon sa pangunahing aparato ng Divine Path. Ngunit iba na ang mga bagay ngayon, ang aparato ay agad na naging uso nang mangyari ang undead invasion. Iyon ay dahil ang Divine Path ay may bagong seksyon na tinatawag na Daily Undead. Sa pamamagitan nito, makakahanap sila ng pinakabagong impormasyon tungkol sa pagsalakay at paggalaw ng undead. Nanunuya noon ang mga magsasaka sa paningin ng device na ito, iniisip na isa lamang itong random na imbensyon na naisip ng pinuno ng Divine Path. Ito ay ganap na walang silbi noon, ngunit ito ay agad na nawala ng stock hindi pa nagtagal. Maraming tao na nagmamayari ng Divine Dreamcatcher ang nag-scroll sa mga artikulo ng balita bawat oras ng araw. Nawasak din ang Silvermoon Sanctuary. Tingnan mo, updated na naman. Kasalukuyang nasa Divine Suns clan ang undead para sa isa pang mass slaughter. Dapat ba tayong tumulong? Tulong. Paano? Mayroong libu-libong undead at napakalakas din nila. Maging ang Silvermoon Sanctuary ay nawasak. Hindi namin magagawa ang mas maliliit na clan kahit ano. Biglang nagpahayag ng mensahe ang Divine Path. Ang League of Cultivators ay tumatawag para sa lahat ng mga mandirigma na pumunta sa Yorkshire Palace at labanan ng undead. Ang pinuno ay ang Mystic Empress, Agatha Hazley. Ang Mystikong Empress, Agatha Hazley. Hindi ba iyon ang asawa ni Grand Emperor Rowan? Maaaring bumalik na ang mga tao mula sa sektang Stormer. O hindi pumunta si Agatha Hazley kasama nila sa kalaliman. Nagtago ba siya sa loob ng universo sa isang lugar sa lahat ng ito para lamang sa araw na ito? Lahat ng nakatanggap ng balitang ito ay nabigla. Siya ay itinuturing na isang sinaunang Diyos sa pagkatapos ng lahat at nabuhay sa maraming taon. Nabalitaan na siya ay isang sikat na Diyosa sa loob ng universo noong nagsisimula pa lang si Rowan sa maliit. Siya pa nga ang namamahala sa isang kabuuang planeta noon. Ano man ang mangyari, ito ay napakagandang balita sa kanila. Habang bumungad sa Amerika ang kakilakilabot na balita, lahat ng mga katutubo ay labis na nataranta. Nangangamba na baka sila ang susunod na mga biktima, ang League of Cultivators ay nanindigan. Si Alex at ang iba ay nagkakaroon ng emergency meeting sa Yukon upang makabuo ng isang plano upang mahawakan ang insidenteng ito. Malinaw na hahanapin muna ng Undead Queen si Alex. Bukod dito, ang Immortal Slaying Sword Formation ay nawala na ang mga epekto nito. Hindi mahihirapan si Juvia na lumapit at patayin siya. Masyadong halata ang layunin ni Yukon. Pero ayon sa instinct ng undead, tiyak na hindi sila babalik nang hindi nakakamit ang isang bagay. Baka hindi na natin mapanatili si Yukon sa puntong ito. Dapat na tayong umatras. Paniguradong sabi ni Saria. Pumayag ako. Sabi ni Phoenix. Maya-maya lang, umakbay si Ins, namumula ang mata. Nang tumingin siya kay Alex, napangiwi siya sa lungkot. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinipigilan niya iyon. Nagsalita si Alex. Nalaman mo ba ang nangyari sa Yorkshire Palace? Tumango si Ins, tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay may inilabas siya mula sa kanyang bulsa, ito ay tila isang glass brick, ngunit may mga salita sa itaas. Ano ito? Tanong ni Alex. The Divine Dreamcatcher. Sabi ni Ins. Noong nasa Amerika pa tayo, dumaan ako sa isang flea market at may nagtitinda nito. Dahil hindi naman ganoon kamahal, binili ko na lang para masaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ang naging pinakadakilang kagamitan upang makabalita sa pinakabagong balita ng undead. Nang buksan niya ang mensahe ng anunsyo, nanginginig si Phoenix at tumingin kay Saria. Nasa sansinukob na ito si Tita Agatha. Umiling si Saria.
Nawala na siya ng malay bago si Rowan, at ang iba naman ay pumunta sa abyss pagkatapos ng lahat, na walang ideya kung ano ang nangyari mamaya. Punta tayo sa Yorkshire Palace, sabi ni Phoenix. Sino si Agatha Hazley? Tanong ni Dorothy. Gayunpaman, nang itanong niya ang tanong na iyon, isang boses ang lumitaw sa kanyang ulo. Si Sienna iyon. Nagising na siya sa wakas. Agatha White, isa sa maraming asawa ni Rowan. Dati siyang isa sa 12 Panginoon ng Sheer Illusion Realm. Ang lakas niya ay halos kasing lakas ni Rowan. Napabuntong hininga si Dorothy. Ganoon siya kalakas. Sagot ni Sienna. Siya ay isang matandang batang babae na nabuhay ng daan-daang libong taon. Ano? Isang matanda. Young girl. Nagulat si Dorothy. Sagot ni Sienna. Malalaman mo kapag nakita mo siya. She's old as hell, yet she still looks like a little girl that never grew up. Nagtanong tuloy si Dorothy, so, kumusta ka na? Kumaling na ba ang espiritu mo? Sagot ni Sienna. Mabuti pa, at sa tingin ko ay ganap na akong nakabawi. Ngunit ang iyong katawan ay unti-unting nagiging tugma sa akin. Iniisip ko na kailangan kong maghanap ng mas bago, mas angkop na katawan. Isaalang-alang ang setting na ito na libre mo rin. Tuwang-tuwa si Dorothy sa narinig. Mas masaya siyang tanggapin ito. Walang sino man ang handang ipahiram ang kanilang katawan sa iba kahit na ito ay ang kanilang nakaraan. Agad na tanong ni Dorothy, ano ang hinahanap mo sa isang bagong katawan? Sabi ni Sienna, I can't explain it right. I'll know it when I see it. Maya-maya lang, may mga dumaan pang tao. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay medyo kakaiba din. Kabilang sa kanila ang apo ni Cedric na si Esmeralda Campbell. Sumunod sa kanya ay ang strategist ng Flying Eagles, si Eleanor Curtis, kasama ang 2 pang matatanda. Natagpuan ni Alex na medyo pamilyar ang 2 iyon, gaya ng nakita niya sa telebisyon noon, alam niyang bahagi sila ng mga nakatataas sa loob ng hukbong Amerikano. Biglang napasigaw si Sienna sa isip ni Dorothy. Napatalon si Dorothy dahil sa kanya. What's with you? Sienna seemed flustered. Nakita ko ang sarili ko. Ano? Joke ba to? Hindi ako nagbibiro. Yung babaeng yon. I can sense my soul imprint on her. Why would she have my imprint? What's happening? Maaari ba siyang maging bahagi ng aking kaluluwa na iniwan ko sa panahon ng aking muling pagkakatawang tao? Tanong ni Sienna, na tila nalilito. That's the hair stickle left. Nakatatak sa loob ng hair stick na iyon ang isang hindi malilimutang alaala ng isang nakaraang relasyon, ang kanyang pagkahumaling sa lalaking iyon. Yung stick ng buhok, akin na yan. Tulungan mo akong ibalik yan. Naiinip na naputol si Sienna, halos sumisigaw sa puntong iyon. Sagot ni Dorothy. Don't rush it, medyo masikip ang mga bagay ngayon. Maraming malalakas na undead troops ang darating para sa atin. We have to delay whatever relationship stuff Cedric and the others natural came to handle the undead as well. Ang balita ay kumakalat sa lahat ng dako na nagiiwan sa bawat mamamayan na nag-aalala at natakot. Kahit ang gobyerno ay hindi alam kung ano ang gagawin. Sa kabilang banda, agad na sumugod si Esmeralda para bigyan ng malaking lamang si Alex nang makita siyang nakatayo sa dulo ng kanyang mga daliri. Hoy, na-miss mo ba ako? Pakiramdam ni Cedric ay sumikip ang kanyang dibdib. Sobrang sama ng loob niya dito. Para sa kanya, hindi karapat-dapat ang playboy na ito na makasama ang kanyang apo. Kahit na medyo makapangyarihan na siya ngayon, siguradong makakapangunahan din ng apo ko ang mundo balang araw. Nakakalungkot lang na matigas ang ulo ng apo niya. Tinabi pa nitong si Alex lang ang pakakasalan niya, kahit sa bawat isa sa kanya. After lives, at walang iba kundi siya. Paano siya naging bulag? Marami na siyang asawa, at malalaki na rin ang mga anak niya. Mag-uusap daw tayo tungkol sa mga importanteng bagay. Sabi ni Alex. May sinasabi akong importante. May inilabas si Esmeralda, isa pang Divine Dreamcatcher.
Pagkatapos nito, binuksan niya ang anunsyo na ginawa ng Liga ng mga Magsasaka. Alam mo ba ang tungkol sa league na ito? Tumango si Alex. Ma'am. Tinuro ni Esmeralda ang sarili. Ako ang kasalukuyang pinuno ng League of Cultivators. Nang marinig ito, napaawang ang bibig ng lahat. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Saria. Ikaw si Agatha Hazley. Hindi rin makapaniwala ang iba. Kinausap ni Dorothy si Sienna. Kung siya talaga si Agatha, hindi ko na maibabalik ang pagkakasapit mo. Pero di ba sabi mo si Agatha ang asawa ni Rowan? Bakit in love na siya ngayon sa asawa ko? Hindi ba ibig sabihin hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng ito? Tagot ni Sienna. Siya ay hindi. Kahit na mag-reincarnate si Agatha, hindi siya magiging ganito kaina. Esmeralda then gave an answer. That's my master. Nagsalita si Phoenix. Ikaw ang alagad ni Tita Agatha. Nasaan siya ngayon? Tinabi ni Agatha, inutusan niya akong ipahayag ang kanyang pangalan. Malapit na siyang magmadali sa Yorkshire Palace. She said she had to look for some old friends first. Phoenix perked in excitement. Then, is she with anyone? Kilala mo ba ang aking ama, ang dakilang emperador na si Rowan? Oh, at ang aking ina, ang Phoenix Empress. Kasama ba nila ang iyong amo? Forget what they doing, keep on doing that.